Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Thank you so much. God bless you all. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now 5,000. Sorry. It's not 5,000. It's already 6,000. 6,700. Sorry, 6,067. 6,067 subscribers. And all of our subscribers are located around the world, and each continent that we have a subscriber or subscribers out on that particular area. Thank you so much. God bless you all. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, this is the perfect time to subscribe because you will be part of this 6,067 strong family, and you will become part of this community. Thank you so much. Okay, so ang ano po natin ngayon, ang topic po natin today is with regards to yung sa Senate naman po natin, no? Senate of the Philippines. Okay? So yung Senate of the Philippines natin is led by a Senate President. Ang Senate President po natin ay si Juan Miguel Zubiri ng Bukidnon, no? Hindi po pala Agusan or Surigao, Bukidnon po, no? Yung mga Bukidnon yan, alam ko Bukidnon, no? Okay, paki-comment po dyan kung hindi po taga Bukidnon, ang mga Subiri. Ang governor po dyan, ang kanyang ama, yung dating congressman, Subiri. Okay? Ito po, kasi po, nung mga 6 days ago or 1 week ago, sabi ni Subiri, sasayaw daw po sila sa Chacha or charter change, pero wala political, political provisions na gagalawin, kundi economic provisions lang po. Okay? Yung pagmamayari ng mga lupa, pagmamayari ng mga telecoms, ng mga utilities. Okay? Ibig sabihin, papapasukin po mga foreign investments upang magkaroon po ng jobs, including yung land, Okay. So ganun po, no? Tapos sabi niya nga po, nung 6 days ago, sabi niya itataya niya ang kanyang leadership, ang kanyang pagka-Senate President, no? Kung may gagalawin na provision sa politika, no? Sinang-ayunan naman ito ng Speaker Romualdez. Sabi niya, okay daw yung move na yon ng Senado. Ako po, nagtaka din po ako. Sabi ko, bakit gano'n ang Senado? No? Kasi for the last 32 years, this is the first time na sumang-ayon sila sa ganito. Dahil po, pag inopen po nila ang konstitusyon, definitely, pwede na pong tanggalin ngayon ang Senado. And then, yung botohan pa naman ay single vote. Ibig sabihin, magsasama-sama ang House of Representatives at ang Senado, boboto sila. No? Alam naman po natin na 24 lang ang mga senador. No? Kung yung boto na 24 ay 362 rin, pwede rin naman, half-half lang sila. Kasi po, ang Senado, each one of them is representing not only one district, but the entire Philippines. Ganun po yun, no? Ganun po yun, actually, not only entire Philippines, but also of the OFWs and other party lists. Ganyan po sila. Ganyan po ang Senado, ang composition ng Senado. Kahit po 24 yan, pero they are representing the whole nation and the whole interest of Filipino people. Ang Kongreso po, ano lang po yan district at party list. Even though they are just, sila power of perks. Nasa kanila po yan, something like that. No? Pero yung mga treaties naman, international, sa Senado po yan. So, nagkakaroon po ng checks and balances. Okay? Nagkakaroon po ng checks and balances yan. Kung mawawala po ang Senado, para nawawala po independence. Actually, ako inaniwala, hindi po tayo pang parliamentary, hindi po tayo pang unicameralism, no? Kundi bicam po tayo, no? So, yung may checks and balances, pero may presidential tayo. Kasi ang House of Representatives, it is being easily controlled. Pwedeng i-control yan ng presidente ng Pilipinas. Nangyayari na yan in the past. Pero gano'n, no? So, nakaroon po tayo gano'n. Sabi ko nga, bakit gano'n, no? Kung nanonood po kayo sa ating mga programs, nakikinig, narinig nyo na po, no? Na sinabi ko na po ito. No? Kaya na po, kahapon po, bigla pong nagpasa ng resolusyon kasi nagkaroon po silang caucus kung the other day. No? So, tumindig po sila, no? 24 of them, okay, including the Senate President. Actually, the Senate President read the resolution of the entire 24 senators. Pero syempre, siya lang gumawa niyan. Okay, yun. Ganun po, di ba? Kaya po tayo nagtakatin doon dahil umatras po ang leadership led by Senate President Zubiri.
Okay? Kasi nagkaroon silang focus. Ito po ang aking ano diyan, no, ang aking analysis, no. Siguro nung nag-meeting sila ay talagang hindi po pupuwede yan dahil maaalis tayo, matatanggal tayo. So there is a risk para matanggal ang Senado, okay? Eh, no, parang nanlalamang, nangungutang ang House of Representatives led by the cousin of the President, Martin Romualdez. Alright? So, sabi siguro sa ano kay Zubiri, sige, matatanggal ka kung hindi mo isusulong ang interes ng Senado. Mas mawawala, especially yung mga ano, no? Especially yung mga tatakbo bilang senador sa 2025. Malapit na yun. Yan si Bongo, De La Rosa, Tolentino, Jaime Marcos, Cayetano, Bong Revilla, sino pa ba? Yung mga yun, no? Anim yan, eh. Anim or tama, anim. Tama ba? Anim. Oo, anim. Anim na incumbent senators ang tatakbo, plus yung mga ano pa, si Soto, Ping Lacson, Kiko Moreno, Manny Pacquiao, yung mga ano, no, yung mga high rating individuals na pwedeng tumakbo sa Senado sa 2025. Kaya po talagang mawawala sila, no? Ayun. Yun po ano doon, no? Kaya po siguro iyan ang mga dahilan bakit si Subiri, no, Senate President Juan Miguel Subiri at ang mga senador hindi lang ano hindi lang isa, dalawa, tatlo, hindi. 24 po sila, no? So ibig sabihin, solid na solid sila, including the Cayetanos, the Villars, yung Binay, and others, yung Marcos, at saka yung mga PDP laban, independent senators. Okay? Sige. Kayo guys, no? Sa tingin nyo, ano kaya ang kadahilanan? Bakit umatras ang leadership ng Subiri at saka leadership ng Senado led by Subiri at ang mga senador dito sa charter change? Okay, mag-comment kayo dyan, bayan, kasi napakahalaga ng komento nyo upang mabasa ko at mabasa ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. God bless you all.